Matapos ang masayang pagsalubong sa bagong taon, mapanganib naman sa kalusugan ang naitalang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa usok na dala ng mga sinindihang paputok at pailaw. Nakatutok si Darlene Kai. Kung nagliwanag at naging makulay ang langit sa pagsalubong ng bagong taon, ganito na kinaumagahan. Balot ng smog o pinaghalong usok at hamog ang iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa Quezon City, halos matakpan na ng smog ang ilang gusali. Malabo ang paligid. Tulad sa kuha ng isang motorista sa Commonwealth Avenue kaninang alas 9 ng umaga. Batay sa monitoring ng Environmental Management Bureau ng DENR sa kalidad ng hangin sa Metro Manila, as of 4 p.m. umabot sa emergency level ang air quality sa North Caloocan at Makati. Acutely unhealthy naman sa Taguig. Batay yan sa PM 2.5 o particulate matter 2.5. Ito yung mas pinong piraso ng dumi o pollutant sa hangin. Batay sa guidelines ng DENR, kapag umabot na sa emergency level ang PM 2.5, dapat manatili ang mga tao sa loob ng bahay at dapat gamitin lang ang mga sasakyan kapag may emergency. PM 10 naman yung coarse dust. Unhealthy for sensitive groups ang PM 10 level sa Marikina. Halos pareho ang datos na nakuha ng Swiss research firm na IQ Air. Umabot sa mapanganib na level ang hangin sa ilang lugar sa Metro Manila tulad sa Taguig kaninang alas 7 ng umaga. Very unhealthy o lubhang nakasasama sa kalusugan ang hangin kanina sa Pasay City. Bukod sa Metro Manila, naobserbahan din ng Pag-asa sa kanilang field stations ang smog sa Central Luzon. Pero posible raw yang mawala bago matapos ang araw, lalo kung umambon o umulan. So marami po tayong emission po ng mga particulate matters na galing po sa mga paputok, and also yung mga usok na ito po yung nagkukos bakit medyo nagkakaroon po ng reduction sa visibility sa ilang bahagi po ng ating bansa. Maaari po sila maka-experience ng mga light rains na possible po na mag-wash out doon sa mga areas po na medyo mataas yung concentration ng air pollutants. Paalala ng Department of Health, seryosong banta sa kalusugan ng maaaring idulot ng paglanghap ng particles sa hangin o alikabok. Pag ito kasi pumasok sa ating baga, pwedeng pumunta yan dun sa kalalim-laliman ng ating baga at manatili doon. At pag nangyari doon, nagkakaroon ng irritation, may mga pag-aaral pa nga na nagsasabi na maaaring tumawid ito papunta sa ating dugo. And later on, magkaroon ng problema sa ating circulatory system. Kung nasa loob ng bahay, isara muna ang mga bintana at pinto. Mainam din daw maglagay ng basang tela sa mga siwang. Kung lalabas, maiging magsuot ng face mask. Ideally, gumamit tayo ng N95 mask. Kung wala naman, kahit pong anong medical mask or mga tela na basa, pwedeng itakip natin. Sa ating pong mga kapuso na meron ng mga kondisyon sa baga, lalo na yung mga hikain o kaya yung mga may COPD, meron tayong mga tinatawag na rescue inhaler. Pero mas mainam raw na iwasang lumabas habang hindi pa gumaganda ang kalidad ng hangin, lalo ang mga senior citizen, maliliit na bata o mga may sakit. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.